تسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وتب علينا وزدنا علما واجعلنا من هؤلاء المخلصين. أسألك سبحانه أن تجعلنا من هؤلاء المخلصين الصالحون وتقبل أعمالنا إنك أنت السميع الدعاء. اللهم آمين اللهم آمين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi lang sa naparito ka dahil walang dahilan. Marahil sabi mo, nakisama lang ako sa kaibigan ko, pumunta lang ako rito. Pero ang Allah, ang ating tagapaglikha na Diyos na dapat sambahin at sinamba ng lahat ng mga propeta, ay ang lahat ng mga nangyayari ay ito ay may dahilan. Maari, insyaallah, sa mga huling sandali, mamaya, tatanungin ka namin kung ano ang naramdaman mo, ano ang narinig mo, ano ang gusto mo, ano ang mga katanungan mo sa Islam para mabigyan natin ito ng linaw. Tandaan mo, kapatid na Alex, ang pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob o ipagkakaloob ng ating tagapaglikha sa atin ay ang tunay na kaligtasan. Tunay na kaligtasan. Ito, gusto ko rin ito linawin. May mga tao kasi na pag nasabi mo na ano yung tunay na tagumpay, yan. Tanungin ko nga kayo muna. Napunta tayo rito ngayon eh. Tunay na tagumpay. Ano ang tagumpay sa'yo? Bro, ikaw. Ano ang tagumpay sa'yo? You want me to tell it in English? Success, tagumpay sa Maguindanao na kapakaapas, kapakatagumpia sa Maranao. Na, anto na ititua ka tagumpia ko dunia. Nalalambos sa alungan na mori. Tunay ka tagumpia. Ano yung tunay na success? Sino ang nagwagi? May kantang ganun, di ba? Sino ang nagwagi? Di ba? Oh, ano ang nagwagi sa'yo? Anong pangalan mo, bro? Rais. Rais, di ba? Ang ganda pa naman ng pangalan mo, Rais. Ang ibig sabihin ng Rais, Raisud Dawla, presidente ng isang bansa. Oh, Allahu Akbar. Raisud Dawla, presidente ng isang bansa. Mashallah. Oh, Rais. Oh, sige. Bago ka sumagot, babalikan kita, tanungin natin si Nurhaydin. Nurhaydin. Wala nang ibang Nurhaydin dyan. Ikaw lang. Oh, mashallah. Ang ganda pa ng suot mo ngayon. Parehas na tayo ngayon. Nakaitim na parang pare na nasa simbahan na nakaitim na ganito. Yung mga suot nila. Di ba? Ang kulang na lang lalagyan dito ng puti na ganyan. Di ba? Oh, pero alhamdulillah hindi tayo pare. Tayo ay isang dihamak na isang Muslim na mapagkumbaba, na nagmamahal sa Allah at sa propeta. Ano ang tagumpay sa'yo? Bismillah. Ang tagumpay sa akin, Ustad, yung kada pagsubok ay nalalagpasan, inshallah. Mm-hmm. Parang ganun. At saka yung mga biyayang dumadating, minsan malaki maliit, at least meron. Sa bawat mga problemang dumadaan ay may solusyon. Mm-hmm. Yun ang tagumpay sa'yo. Napakasimple sa kanya ang tagumpay. Yung walang problema lang. Pag may dumating, problema, pagsubok, okay lang, maliit, malaki, mawala din yan. Lilipas din yan, di ba? Simpleng pamumuhay. Napakaswerte ng magiging asawa mong babae. Dahil ang gusto mo ay simpleng pamumuhay. Masya Allah. Tanungin natin si Faisal. Pag tinanong ka, ano ang tagumpay sa'yo? What is success?
Faisal. Isa lang ang Faisal dito. Anong tagumpay? Ang tagumpay na tinatawag bro ay yung kung ikaw ay nakapasok mo sa paraiso, ito na yung tagumpay. Allahu Akbar. Kung ikaw ay makapasok sa paraiso, yun ang tunay na tagumpay. Mashallah, ang ganda. Tanungin natin si Ayman Laksamana. Ayman Laksamana. Ayman, matagal hindi na tayo nagkita. Nasaan ka ba? Pumupunta ka ba ng industrial? Last Friday, wala ka dun. Teka, nandun ba ako last Friday? Ako pa lang, wala. Ako pala nasa umrah. Oo. Sige, tanungin natin si Ayman Laksamana. Ano ang tagumpay sa iyo, bro? When someone asks you, define what is success. Tagumpay. The sunnah in its rule in Islamic legislation. Dumating na ang mga sundalo ng Islam. Mashallah. Ano ang tagumpay? Mashallah, ang dami nyo. Allahu Akbar. Kasama nyo si Kwat? Abdul Aziz? Hindi, mashallah, alhamdulillah. Habol pa yung dalawa. Si... Dr. Sid. Alhamdulillah, habol daw siya. Masya Allah, kalugdan kayo ng Allah, kalugdan tayo ng Allah, tanggapin ang ating mga mabubuting gawain. Allahumma amin, Allahumma amin. At Alex, huwag kang mabigla. Halos karamihan dyan, mga balik Islam yan. Alhamdulillah. Kaya ito, Alaikumussalam wa rahmatullah. Jibril, nangutana ko sa iya ba karon kay Ayman. Nangutana ko sa iya unsay success ba? Ano yung tagumpay? Ano ang tagumpay sa buhay mo? Ibig sabihin, pag yung tagumpay. Ano yung tagumpay sa Bisaya? Kalabusan. Kalabusan? Tagumpay. Tay ka lang. Balapuson. Malapuson. Karon lang ko naka-discover na Bisaya di ay kabay. Bisaya ni si Abdurrahman? O waray man ni siya? Bisaya. Bisaya ug waray. Dili, Bisaya puro nga Bisaya. Asa di ay? Asa ka? Masya Allah. Bisdak di ay ning bay ni siya. Uy, dako nga bis ni siya. Abi nako, ano ka, Tagalog ka, doon sa ano? Lugait. Nga talaga, Lugait sa Cagayan, di ba? Namoy mga parente dito, mga Igala. Kumusta ka, Omar Cortez, ang lalim ng iniisip mo kaya? Doon ka pa nakatingin. Teka lang, balikan natin si Ayman. Ayman, I'm still with you. What is success? When you define success, what is success? Tagumpay sa kumbaga sa pagpalisahan. Pakikipagpaligsahan, pakikipag-unahan. Saan ka nakikipag-unahan? Sa pagpunta ng paraiso. Allahu Akbar. Kaalaman. Ayun. Kasi kailangan natin, saan ka gusto makipagpaligsahan? Marami tayo, iba-ibang gustong pakikipagpaligsahan, di ba? Paramihan ng ganun. Pero ikaw? Yung paggawa ng kabutihan. Ayun, very good, mashallah. Yun ang makukuha mo na tagumpay. Mashallah. Tagumpay. Ikaw naman, Abdurrahman, anong tagumpay sa'yo? Ang tagumpay, tulad din ng sinabi ng ating kapatid, ang marating ang paraiso. Allahu Akbar. Malagpasan mo ang lahat ng mga pagsubok sa buhay, ikibaka, lahat ng mga fitna sa iyong nararaanan hanggat sa marating mo yung paraiso, yun ang tunay na tagumpay. Mashallah, ganda. Iba't ibang uri ng pananaw sa tagumpay sa buhay. Tanong natin si Omar Cortez. Yan, ito, minsan si Omar Cortez malalim yung iniisip niya. Malalim din yung mga kasagutan ni Omar. Omar, what is success? When you define success? Para sa akin siguro
Ustad, ang tagumpay ay yung natagpuan mo yung pananampalatayang isda. Oh, Masya Allah. Takbir! Allah Akbar, Masya Allah. Ang tunay na tagumpay sa akin, Ustad, ay ang natagpuan ko ang tunay na pananampalataya. At sana sa gabing ito matagpuan mo, kapatid na Alex. Allahu Akbar, Masya Allah. Nagsabi na siya ng Allahu Akbar. Tanggap mo ba na si Hesus Kristo ay siya ay Diyos o propeta? Ano sa'yo ngayon si Hesus Kristo? Propeta o Diyos? Ayun po, Ngayon, sa pananampalataya mo? Diyos. Diyos. Okay. Kung sabihin ko sa'yo na siya ay isang propeta, dahil siya ay anak ni Maria, at siya lamang ay bilang propeta sugo sa sangkatauhan na ang kanyang layunin ay sabihan sa mga angkan ni Israel na sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos. At kailanman hindi siya Diyos o anak ng Diyos dahil ang Diyos ay walang kawangis at hindi katulad ng tao o bagay o anghel. Ang Diyos ang tunay na makapangyarihan at siya si Allah na sinamba ni Hesus Kristo. Batid mo ba si Hesus Kristo ay sumamba at nagpatira pa? At He fasted. 40 days and Di ba? 40 nights. Yes, 40 days and 40 nights. And not only him, even those previous prophets of God, most of them, they fasted and they prostrated to Allah and lahat sila nagturo ng maniwala at sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos. At yun si Hesus Kristo. Mari sabi mo, baka hindi totoo yan kasi ayaw ko maniwala dyan sa inyo kasi yan ang pinapaniwala nyo sa Quran. Okay, naniniwala ka sa Biblia. Yan ang gabay sa inyo, sa ngayon. Sa Biblia, nandoon sa Mateo 28 at saka sa 29, na sinasabi na siya ay nagdako paroon at siya ay nanalangin at siya ay nagpatira pa. Sino nagpatira? Si Hesus Kristo. At nanalangin. At nagsabi na, ang aking ama, hindi ibig sabihin ng ama, ibig sabihin tatay niya. Diyos na nag-iisa. Na ibig sabihin, hindi ang sarong na ito ang mapa sa akin, ngunit kung ano ang ibig mo at hindi ang ibig ko. Ito ang Islam, bro. Kung ano ang ibig ng Allah, kung ano ang pag-uutos ng Allah sa atin, hindi kung ano ang gusto ng sarili. Kasi ang sarili, kung susundan mo, maliligaw ka, bro. Samra na nasa tawa piyakang baya yan na ginawa niya nagkadadag. Sa Tagalog na ang sinumang tao na sundan niya ang sarili niya maliligaw. Lalo na kung sariling pagnanasa. Nagpatira, sumamba, nag-ayuno, nagturo sa kaisahan. Dagdagan natin sa Quran. Anong sinabi niya? Ya Bani Israel, a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. O mga angkan ni Israel, sabi ni Hesus Kristo, na pinakamamahal namin na katulad na pagmamahal namin kay Propeta Muhammad at lahat ng mga propeta. Sambahin ninyo ang Allah, ang aking Diyos, Panginoon ko at Diyos ninyo na dapat niyong sambahin. Katotohanan ng sino man na siya ay magtakwil o hindi sumunod at maniwala sa kaisahan ng Diyos o magtambal sa Kanya o sumamba ng ibang Diyos-Diyosan o kahit sinong mga tao nilalang, siya sa araw ng paghukom, kailanman ay hindi siya papasok sa paraiso. Allahu Akbar. Very clear in the Holy Quran. At hindi lang yon, sa araw ng paghukom, kasama siya sa mga talunan. Pagsisisi sa Kanya at walang sino mang makakatulong sa Kanya. Ibig sabihin, Alex, tayong mga kapatid, ang tanging makakatulong sa atin, ang sarili natin sa ginawa nating kabutihan at paniniwala sa nag-iisang Diyos. At kung ikaw ngayon ay maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, hadith ni propeta na sinabi niya, ang sino man magsabi ng La ilaha illallah, walang Diyos maliban sa Allah, siya ay tatanggapin ng Allah sa kanyang paraiso.
At ito kung bakit tayo nandirito, dahil ang hangad natin ay paraiso. Tinanong ko ang mga kapatid natin, ano ang ating tunay na layunin, ano ang tunay na success, tagumpay, ang paraiso. Dahil anong tagumpay dito sa mundo? Nananatili ba ang lahat ng tagumpay dito, bro? Hindi, kailanman ang lahat ng nagtagumpay, wallahi bandang huli ito rin ay mawawal ang tagumpay. Mayroong bang tagumpay na nananatili? Lahat dumaan lang ang tagumpay. Bakit siya nagtagumpay? Naging doktor, naging engineer. Bakit siya nagtagumpay? Na-inlove siya, yung gigugma, napangasawa niya, nagtagumpay siya. Bandang huli, naging presidente, naging mawawala rin kung di siya mamamatay, magkakasakit siya, o di kaya maski hindi namatay at hindi nagkasakit, yung sinasabing tagumpay na anong mayroon siya, hindi na niya pakikinabangan. Kasi ang lahat ay may hangganan. Ang tunay na tagumpay, mga kapatid, ay ang sinabi ng Allah sa Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah. Wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allahu Akbar. Salita ito ng Allah, ang ating tagapaglikha, ang Diyos na sinamba ng lahat ng mga propeta. Anong sinabi niya? Lahat ng nabigyan ng buhay ay sila ay makakatikim ng kamatayan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ginamit dito ng Allah, makakatikim. Pwede naman sabihin, makakaranas. Ang ginamit, makakatikim, dahil ang kamatayan, mga kapatid, sa paglabas ng kaluluwa natin, mararamdaman natin, matitikman natin, malalasap natin kung gaano kahapdi, gaano kasakit, gaano katakot-takot, gaano kagimbal sa mga taong patuloy na nagtatambal sa Allah at hindi napatawad ng Allah sa huling araw ng kanyang hantungan na paglabas dito sa mundo. Sobrang pagsisisi sa kanya. At sinabi dito ng Allah, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum. Katotohanan, bibigyan ng gantimpala ang bawat isa sa inyo. Matatamo niya sa araw ng paghukom ang anuman ang nagawa niya dito sa mundo. Wala tayong takas. Mabuti, masama, ginawa mo dito sa mundo, nandito. Matatamo mo sa araw ng paghukom. At sinabi dito ng Allah, Faman zuhziha anin nar. Katotohanan, ang sinumang siya ay napalayo at hindi nakapasok sa impyerno. Napalayo, hindi nakapasok sa impyerno. Wa udkhilal jannah, at siya ay napapasok sa paraiso ng Allah. Ya Allah, tanggapin kami sa iyong paraiso. At pag siya ay tinanggap sa paraiso dahil sa paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos at paggawa ng kabutihan, faqad faz. Hada huwa al-ma'na faz. Al-faz bil lughati al-arabiyya ma'nahu yafuzu fawzan azima. Sila yung mga taong tunay na nagtagumpay na walang hanggan. The real success is to attain and achieve the paradise of Allah. Wallahi, kapatid na Alex, maraming umuwi, maraming tumanda, maraming anak, pamilya, kotse, bahay, bandang huli namatay. Walang nailibing doon sa libingan niya na anumang pagmamayari niya. Wallahi, sa buhay sa libingan, may parusa at may gantimpala. Inanyaanyahan ka namin mula sa ikabuturan ng aming puso sa paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos na sinamba ni Hesukristo, si Allah. At pag pinaniwalaan mo to, ikaw ay tanggap sa paraiso, patatawarin ka sa lahat ng mga kasalanan mo. Tanggap mo ba, kapatid na Alex? Ang paniniwala sa nag-iisang Diyos. Ha? Alaikum salam. Rashid, kumusta? Rashid. Naniniwala ka na ngayon na si Hesukristo ay Diyos o propeta? Mas maganda kung masalong ni Papa namin po kasi parang sa akin po
mas maganda kung mas lalong ano ko pa, Malaman. malaman. Mashallah, Kaya mashallah. tayo po. Kasi kung sasabihin ko ngayon na naniniwala na ako kay propeta, tapos ngayon pa lang po ako nakapunta, parang unfair na po sa Allah, di ba po? Mashallah. Mashallah. Maganda naman. Oo. Correct. May punto ka. Siguro, di ba, nasabi mo kayo na hindi ito parang ano lang, ako ay nakapunta rito. Siguro may ano ang Allah, di ba? May dahilan. May dahilan. So, siguro, ang ngalan ni Allah, di ba po? So, ngayon, gusto mo pang malaman ng bibigyan ka pa ng oras? Ha? So, hindi ka pa handa mag-Muslim ngayon? Inshallah. Oh, mashallah. Mayroon pang inshallah. Ano lang po kasi ang nakakalam. Ayaw mo rin magtapos ng salita kasi baka kainin natin yung salita natin. Pero, yun nga. Siyempre, sa Islam, walang sapilitan, di ba? La ikrah fid din. There is no compulsion in religion. Tanggapin mo, kabutihan mo yan, kaligtasan mo. Hindi mo tanggapin, buhay mo rin yan. Walang tunay na pagsisisi kundi ang sarili natin, di ba? Pero inshallah, tatanungin kita mamaya-maya later that. Kasi ang bilang panghuli na tanong ko sa bro, nalaman na natin ang katotohanan, bukas isang araw hindi natin alam kung buhay pa tayo, di ba? Alam mo, buhay ka pa bukas isang araw? Alam mo na buhay. Walang nakakaalam, di ba? Kahit ako, mamaya hindi ko alam anong mahantungan natin, wallahi. Pero ang sino mang mamatay, dahil ang sabi ng hadith ni Propeta, innamal a'malu bi khawatimiha, ang titignan ng Allah ay ang mga panghuling gawain ng tao, ang huling paniniwala ng tao. Gaano kalaki ang kasalanan mo, pero pag nagbalik loob ka sa Allah, tinanggap mo ang nag-iisang Diyos, at si Propeta Jesucristo ay propeta, si Propeta Muhammad ay propeta, tanggap ka sa paraiso basta nagsisi ka lang sa mga ginawa mong pagtatambal at paggawa ng kasalanan, at yun ang hinihilang natin na tanggapin tayo ng Allah sa paraiso. Okay, Alex? Ngayon, mga kapatid, nasa sunna pa rin tayo. Di ba? Omar Cortez, we are still on discussion about the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sa informasyon mo kasi, Alex, itong may nag-donate sa amin ng libro about sa sunnah ng Propeta Muhammad. At si Propeta Muhammad, para maging success tayo dito sa mundong ito, ay dapat sundin siya. Kung paano niya sinamba ang Allah. Ano ang kanyang mga salita, ano ang kanyang mga gawain, ano ang kanyang turo, yun ang dapat sundin. Di ba? Kasi doon nakasalalay ang ating tagumpay. Mashallah. Okay, mga kapatid, babasahin natin dito ang mga ilan sa mga aya sa Quran ang patungkol sa pagsunod kay Propeta Muhammad. Ibig sabihin, hindi sapat na ikaw ay maniwala sa Allah at hindi ka sumusunod kay Propeta at hindi mo isasagawa ang pagsasabuhay ng kanyang mga sinabi. Mga fabricated na mga hadith na mga weak na kung saan pinasinungalingan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung mayroong salita si Propeta Muhammad na ito ay totoo at ito yung uniqueness ng Islam, so bakit pa natin kukunin ang mga hadith na weak, di ba? Kailangan doon tayo sa pinaka-genuine na salita ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, punta tayo sa page 78. Kasi nakuha na natin yung sa first during the prophet's life. Okay, di ba? Ibig sabihin, ang makukuha natin dito, yung sa buhay ni Propeta Muhammad, yung mga salita niya, yung tinuro niya sa mga sahaba na yun, ay kanilang dapat isabuhay at kanilang ginagawa. Di ba? Ngayon, sa pagkamatay din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang silbi na pagiging propeta niya kung hindi natin itutuloy ang kanyang mga itinuro? Di ba? Kailangan tuloy-tuloy yan hanggang sa araw ng paghukom. At ang mga dahilan dito, mismo sa Quran. Halimbawa dito, sa Suratun Nahl, sa page 78, okay? Unang aya. Anong makikita nyo? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakibasa nga ito, ikaw, Shuaib. Anong sabi dito ng Allah sa Suratun Nahl? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Allahu Akbar. Mashallah. Suratun Nahl, verse 44. Tamo, sinabi dito ng Allah. And we have also sent you down to you, O Muhammad,
the reminder. This is referring to Quran, the reminder. And the advice, of course, the words of Allah subhanahu wa ta'ala, that you may explain clearly to the people what is sent down to them, and that they may give thought, that they may give, that they may understand, because they are the people who reflect. Okay, mga kapatid? Ang punto rito, si Propeta Muhammad, siya ang nagsabuhay ng Quran. Di ba? Alam mo, if there is a person who is considered the man on earth working the Quran, he is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No doubt on it. Kasi si Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ano ang sinabi niya, ano ang ginawa niya, paano siya natulog, paano kumain, paano nakisalamuha, paano nag-asawa sa mga kababaihan, paano siya naging leader, paano siya nag-jihad, paano siya natulog, paano niya sinamba ang Allah, paano nag-ayuno, paano nag-hajj, nag-umrah, lahat ng ito ay nauukol sa Quran. At hindi pwede na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magbigay ng sarili niyang mga kuro-kuro o sariling kagustuhan niya dahil dumarating ang wahi na revelasyon mula sa Allah para i-correct siya na iyan ay mali at hindi tama ang ginawa mo. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang tunay na nag-explain na ng Quran. Di ba? Nakuha na natin ng una. Sabi ng Allah, wa aqimus salah. Magdasal kayo. Ngayon, paano mo malalaman paano ka magdasal? Ha? Ha? Unsa? Paano? Ano sabi mo? Mag-aral? Paano mo malalaman? Saan ka mag-aaral? Saan? Sa sulay? Isada. Dito lang ba sa sulay? Ha? Ano? Dahil kay propeta. Simple as that, di ba? Si propeta kasi ang nag-explain. Si propeta ang nagsabuhay ng Quran. Kaya, siya ang ating pamamarisan. Kasi si propeta hindi anghel. Siya ay tao, katulad mo, katulad ko. Natulog, kumain, napagod. So lahat ng buhay niya, yun ang gagawin natin. That is why the prophet's duty was also to make clear the truth whenever people different regarding it. Ganun pala yun. Laksamana. Did I make myself clear? Yes, of course. Anong sabi dito? The prophet's duty was also to make clear the truth whoever people differed regarding it. Di ba? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang duty, ang kanyang obligasyon ay para linawin sa mga tao ang katotohanan sa mga bagay na sila ay nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Si Propeta, ang siyang mismo, kumbaga siya ang judge, siya ang kadi, siya ang magpapatuwid sa mga tao. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratun Nahl? Pakibasa uli nga, Shuaib, sa Suratun Nahl, dito sa second na ayah. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. Allahu Akbar. Tignan nyo, sinabi ng Allah, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, and we have not sent you down the book. O Muhammad, we did not send you the book, we did not reveal to you the Quran, the perfect words of Allah subhanahu wa ta'ala, O Muhammad, except that you may explain clearly unto them those things in which they differ. Correct. Nagkakagulo kayo? Nagkakaiba-iba kayo ng mga kuro-kuro, mga kapit, nagkakaiba-iba kayo ng mga pananaw, o ano man ang hindi nyo pinagkakaisaan, farudduhu ilallahi wa rasuli. Bumalik kayo sa Allah at sa kanyang sugo kung paano sa Quran. At ito mismo, ito ang dalil sa Suratun Nahl. That things that they may differ to one another, and as guidance and mercy for the people, for a folk who believe. Ibig sabihin, ay doon sa mga tao na binigyan ng patnubay, na mga taong naniniwala. Ibig sabihin, mga kapatid,
hindi maiwasan na nagkakaiba-iba tayo. Nagkakaiba-iba tayo. Correct. Yung mukha lang natin, nagkakaiba-iba na eh. Di ba, Omar? Ha? May maamo ang mukha, may mukhang may kaakit-akit, may mukhang kaasim-asim. Ha? May mukhang hindi mo matatakot ka, may mukhang gustong-gusto mo nakikita. Di ba? So, dahil sa pagkakaiba-iba natin, pati sa pagmumukha, paano pa kaya kung opinion? Paano pa kaya kung ano yung ano? Minsan nga mismo yung anak mo, kontrolado mo, sasabihin mo ito sa kanya, sabi niya, hindi ganyan yan, itay. Ganito yun. Ikaw tuloy ang makakaganyan. Isyada. Matanda na ako. Manaw na akong ipinanganak kasi sa'yo. Hindi, kasi ang sinabi ng teacher, ang sinabi ng school, ang sinabi ng classmate ko, nagkakaiba-iba tayo because of the environment. And sociologically speaking, we differ from one another because of the environment, the different people we mingled with. Diyan tayo nagkakaiba-iba. Oh, so hindi nakakapagtaka. Ang mga ulama, nakatapos sa Islamic University of Medina, sa Qura, nakatapos sa Egypt, nakatapos sa Libya, nakatapos diyan sa Jordan. So pagdating sa Pilipinas, mirambu-rambu, fruit salad. Nasaan na tayo? Nasaan na tayo? Whereas, ang hadith ng propeta, isa. Ang Quran ay isa. No. Because of different thinking. Because of different opinions and ideas. Isa kapanahon nga lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkakaroon na, wallahi, mababasa natin dito, matutungayan natin. Mismo ang mga sahaba, nagsasabi sila kay Propeta na ito ang gawin, ito ganyan, nagkakaiba-iba sila. So, marahil may nagsabi na, ikhtilafu ra'i rahma. I don't know if it's how correct the hadith, how this hadith is strong, na yung pagkakaiba-iba daw ng opinion ay ito ay biyaya ng Allah. Allah alam how true is this. So the point is that even the Quran states that we will be different in our opinion. But here is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who performed the Quran, and he will be the one to correct us in our belief. Si Propeta Muhammad ang ating susundan. Tama, mga kapatid? Dito, sinabi dito, the Prophet was given the Quran. Look at this. The Prophet was given the Quran in the hikmah in order to teach the people the rulings of their religion. Correct naman, di ba? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ang magsasabi. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Ali Imran 164. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasula min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Allahu Akbar. Very clear ito, mga kapatid. Anong sinabi dito? Sabi ng Allah, sa malapit na ibig sabihin niya sa English, indeed, Allah conferred a great favor on the believers when He sent among them a messenger, Muhammad, from among themselves. Wallahi, napakalaking biyaya na ibinigay at ipinadala sa sangkatauhan si Propeta Muhammad dahil kung di maliligaw ang mga tao. At yan ang lahat ng mga propeta. Ang sinumang mga tao na sumunod sa mga propeta, sila yung mga taong tunay na nabigyan ng gabay at sila yung mga taong tunay na matagumpay. Mga tao na naniwala kay Jesucristo sa oras na yun, inshallah paraiso. Mga tao na naniwala kay Adam, mga tao na naniwala kay Propeta Ibrahim, kay Sulaiman, kay Solomon, kay Zakaria, and all those other previous 25 prophets of Allah mentioned in the Holy Quran, those who followed them in their generation, and those who followed Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during his time, until today, until the end of time, inshallah, they will be the successful one. Kasi si propeta ay sugo sa sangkatauhan. Sugo na rahmatan lil alamin sa lahat. Hindi lang siya doon sa kapanahunan niya.
Huwag mo sabihin, Ustad, namatay naman si Propeta Muhammad, so dapat hindi na natin siya sunod. No. Dito, in-explain dito sa kitab na ito. Kasi, yun ang pagpapatunay sa paniniwala mo sa Quran. Di ba? Ngayon, sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, reciting unto them His verses, the Holy Quran. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung paano niya natatanggap ang mga berso mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabi niya sa kanyang mga kasamahan. And purifying them from sins by their following Him. Sa pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nililinis ang mga kasalanan ng bawat isa. Correct. Kasi kung sundin mo ang sarili mo na, yung sinabi ko nga sa inyo, maligaw ka, bay, asa ka mo ato, dito kay ibang iniisip mo. May abrag siya kito, siya lang ka pipikir niya nga rusong siya sa bala, sung sa lilud, na si Pitero na si sung sa raya. Iba yung pinupuntahan niya. Nandito si Propeta Muhammad dahil siya ang dapat sundin. Khalas. Di ba? O ngayon, following him and instructing them in the book, the Quran. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was the example. He is the mentor. Siya magsasabi sa mga tao, o mga tao kayo, sangkatauhan kayo, ito ang salita ng Diyos, ito ang salita ng Allah, sundin nyo. Dahil siya ang magbibigay ng Quran. Ang Allah ay binigyan si Propeta Muhammad ng Quran, salita ng Allah, and the hikmah and the wisdom. The wisdom of the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, while before that they had been in manifest error. Kung wala ito, kung wala ang Quran, kung wala si Propeta Muhammad, wallahi ligaw ang sangkatauhan. Ngayon, subukan natin walang Quran. Subukan natin hindi natin sundin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong mangyayari? Hala, birah, bawat isa gusto niya ang gusto niya. Bro, pakialaman mo ako, buhay ko to. Yan. Huwag kang epal. Ito ang gusto ko, dito ako masaya. Ito ang nararamdaman ko, dito ang feel ko. Oh, yung mga iba, ano nang nangyari? Nangaligaw. Nagdarasal na sila, pinapatay yung ilaw, kumakanta, nagsasayawan. Sample na lang kami, Ustad. Nung wala pa kami sa Islam. Allahu Akbar. Correct. Dati, wala pa kayo sa Islam. Ginagawa namin yung lahat ng gusto namin gawin. Kasi sabi nila, maliit lang daw ang buhay. Kaya enjoy mo na. Masya Allah. Sa langit daw, walang beer. Kaya ito pa lang, ubusin na. Sa langit wala ang beer. Uminom na kayo dito ng beer. Kaya di mo mainom dito sa langit bay na umakuan ka dito. Lang ang buhay, kaya enjoy mo na. Sabi Enjoy life, enjoy yourself while still young because you never young again. Yan ang mga sinasabi ng mga taong may Allah guide them. Ang sa akin, enjoy your life while still young doing worshiping Allah. Because by way of worshiping Allah, following the commandments of His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, believing yourself by practicing Islam, wallahi, you are enjoying at the same time. Wallahi, ang buhay ng Muslim, ano, boring? Sige nga. masaya, Ustad. Wallahi, masaya bro. Totoo yan. Wallahi, masaya ang isang Muslim na sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iba rin kasi ang tao sa definition ng kasiyahan. Dito mararamdaman yung tunay na buhay kapag Katahimikan, kapanatagan. Kasi Omar, hindi mo ba alam bro, na ganito kasi yan. May mga tao na ang saya niya ay doon sa mga babae. May mga tao na ang saya niya ay doon sa beer, sadiki. May mga tao na ang saya niya ay panunood. May mga tao na ang kasayahan niya ay marites. Iba-iba ang saya. Ngunit wallahi sa totoo lang, ang Muslim, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong sinasabi niya kay Bilal? Ya Bilal, arihna bis-salah. Ya Bilal, mag-ikama ka na ng sala kung dumating na ang oras, dahil dito natatagpuan ang kapanatagan ng puso pag ikaw ay nagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumasamba at gumagawa ng kabutihan at pag-aalala sa Kanya.
Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Yaong sila na mga naniniwala sa Allah. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum, at ang kanilang mga puso ay tunay na nakakaramdam ng kapanatagan, kasiyahan, katahimikan dahil sa pag-aalaala sa Allah. Hindi ba ang pag-aalaala sa Allah ang siyang tunay na nagbibigay ng kapanatagan ng puso? Ay wallahi, totoo yan. Ramdamin mo. Kung ikaw na Muslim ay nakikinig ka doon sa music na sya la 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 la, ha? Tapos ito yung Quran, pagtimbangin mo kung mas nai-enjoy ka doon sa syalalala na yan, wallahi kapatid, matakot ka sa Allah. Baka mamatay ka na masabot muna, syalalala. Wallahi, hindi ito biro. Mga music lover, sino yung mga dumaan sa inyo, mga music lover? Ya Allah, patawarin kami. Patawarin tayo ng Allah. Ngayon, ikaw Muslim ka na. Naniniwala sa Allah at nagsasagawa ng Islam. Pag napapakinggan mo yung music, di ba naiirita ka? Ayaw mo na pakinggan. Kasi gusto mo yung Quran. Ang dami nag-Muslim, kapatid na Alex, na Kristiyano, dahil sa Quran na pakikinig niya. Dahil sa mga adhan na narinig niya. Dahil sa maski hindi siya Muslim, nagsasabi ng Insha'Allah. Insha'Allah. Mashallah. Ito na pangako dito, napangako Insha'Allah. Hindi pa nagtatapos tayo at dyan. Yung tatay ko, pag kinakausap namin, kaya lang kayo mag-Muslim, siya hanggang sa nag-embrace sa Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunay ang Allah ang siyang magbibigay ng gabay. Ang sino mang naisin, nabigyan niya ng gabay. Okay mga kapatid, so ito yung sunnah na wisdom ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung wala si propeta, kung wala ang Quran, ligaw ang mga tao, ligaw ang lahat. Correct, totoo yan. Nakuha natin yan ilang beses. That is why the vast majority of scholars from the early and latter generation of Islam hold that the hikmah referred to the previous verse must be something other than the Quran. The hikmah is that which Allah informed the Prophet about in terms of details of the religion and rulings of the Sharia, which the scholars call the Sunnah. And this is what Imam Shafi'i said. Correct. Ang Sunnah na buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ito na yung kanyang pamumuhay at ito na yung Quran. Halos lahat ng ginawa ni Propeta Muhammad. Alam mo, kabayan na kapatid na Alex, ang nakakamangha sa Islam, pinasukan ng lahat ng aspeto ng buhay. Kasi, nilikha tayo dito sa mundo para sambahin ang tunay na nag-iisang Diyos. Our purpose in life on earth is to worship Allah. Allah said in the Holy Quran in Surah Al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create the jinn in man except to worship me. Our purpose on earth is to worship Allah. Therefore, you and I, we Muslims, we worship Allah subhanahu wa ta'ala 24/7. Noon siya ba na? Pwede mo masimba ang Allah sa 24/7? Bay? Oo. Magsimula ka nang matulog ka. Pagsamba sa Allah. Bakit? Magsasabi ka ng, babasahin mo yung dua. Allahumma biismika amutu wa ahya. Ya Allah, sa iyong pangalan, mamamatay ako, mawawalan uli ako ng buhay, maliban kung bibigyan mo ako ng buhay, at sa'yo rin ako babalik. Tapos babasahin mo yung Ayatul Kursi, babasahin mo Bismillah, Qul huwallahu ahad. Lahat yun pagsamba sa Allah. At pag binasa mo ang Ayatul Kursi, papababantay ka niya sa mga anghel na dalawa hanggang kinabukasan na walang mangyari sa'yo. Pagising mo sa umaga, bilang isang Muslim, yung iba sa atin fit na ngayon, nasaan yung cellphone ko? Baka tumawag si Kuan. Anong message? La ilaha illallah. Whereas what is sunnah? What should be done after waking up? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. All praises and thanks to Allah, the one who gave me life again
after when I died, because I now wake up, because I am now having life, because of you, O Allah. Wa ilayhi nusyur, at sa doon din ako babalik sa Allah. Nilikha tayo ng Allah, doon din tayo magbabalik sa Kanya. O ngayon, pagsamba na naman. So, anong gagawin ni Abdullah? Maliligo. Anong intensyon niya? Ya Allah, maliligo ako dahil ang gusto mo at gusto na turo sa amin ni Propeta Muhammad, ang isang Muslim ay dapat malinis. Mabango ang isang Muslim, dapat. Susuot ng damit, sasabihin niya, Bismillah, pagsamba na naman. Ya Allah. Papasok sa CR, iuunan niya ang kaliwa. Paglabas, iuunan niya ang kanan. Pagsamba na naman. Iinom ng tubig para makuha niya yung sunnah ni Propeta Muhammad, uupo siya. Bago uminom, Bismillah. May mga Muslim, minsan hindi na nakagagawa ng sunnah, iniinom na lang, diretso. Whereas ang sunnah 3 beses. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Alam mo yung mga kapatid, yung mga simpleng turo ni Propeta Muhammad, paano mo mapapatunayan na mahal mo siya? By way of practicing His sunnah. O, di ba? Pupunta ka ngayon sa opisina. Ang isang Muslim, ang buhay ko para sa iyo, Ya Allah, pupunta ako sa opisina dahil para maghanap buhay, kukuha ako ng sweldo upang makapasok, pupunta doon sa bayan para siya ay kumuha ng mga business niya. Ya Allah, ikaw ang magbibigay sa akin ng rizki. Lalabas siya, nagdidikir sa Allah. Nagsasabi, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, pagsamba sa Allah. Nakita niya yung magandang babae, Astaghfirullah, Ya Allah, patawad. Pagsamba sa Allah, Allahu Akbar. May reward, Masya Allah. Sana all, sana ganun. Makita mo yung babae Ayman Laksamana. Bakit ka tumatawa? Ha? Anong nakakatawa sa sinabi ko? Ha? Ano? Anong Masya Allah? Ah? La ilaha illallah. Wallahi bro. So pagsamba sa Allah. Nagtrabaho ka. Bro, kayo na mga nagtatrabaho na mga engineer sa restaurant, secretary, lahat tayo dito na nagtatrabaho. Pag nagtrabaho ka, gawin mo yun, Ya Allah, para sa'yo ito. Dahil sabi ni hadith ni Propeta Muhammad, Inna Allah yuhibbul abda idha amila amalan ayutqina. Katotohanan, mahal ni Allah ang tao na kanyang alipin na pag siya ay gumagawa ng kanyang trabaho, ay pinaguhusayan niya ng mabuti. Subhanallah. Magtimpla ka ng kape na pinakamasarap sa boss mo. Huwag sabihin mo na para dagdagan ako ng sweldo ng boss ko. Saka na yun. The first thing is, ipakita mo ng gilas na para sa Allah dahil yun ang gusto ng Allah at si Propeta na turo niya sa atin pag gumawa tayo na bilang isang Muslim, anumang uri ng gawain natin, kailangan quality, not the quantity. Pagsamba. Di ba? Nakita mo yung boss mo, nakita mo kahit sino mga tao, kaibigan, hindi, nakangiti ka sa kanila. Pagsamba yun, mayroon na naman reward. Nagsalam ka, bro, assalamualaikum, pagsamba, Allahu Akbar. So wala akong masabi na lahat ng gawain na dito natin dito sa mundo ay pagsamba. Nag-asawa ka, pagsamba. So saan yan matatagpuan? Only in Islam. Allah. Lahat. Nag-isip ka ng mabuti, pagsamba. Nag-isip ka ng masama, nag-astaghfirullah ka, hindi mo ginawa, pagsamba, mayroon kang gantimpala sa Allah. Mayroon kang reward. Sabi ng Allah sa Quran, Inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Say, hey Muhammad, you believe my prayers, my sacrifices, my life, in my death, all for Allah. And to Him I shall return back, and I am the one who say that I am a Muslim and I am doing good deeds. Ang pagsamba, paggawa ng kabutihan para sa Allah. Ang mga sakripisyo, pagtitiis, pag-aalay, lahat ng mabuti para sa Allah. Ang buhay ko para sa Allah.
Hindi para sa mga anak ko, hindi para sa asawa ko, hindi para sa gigugman mo na babae na mga tao na may mga nagpakamatay dahil na in love tapos binasted nagpakamatay. May narinig kayo nun? Oh, nakarelate din kayo. Oh, wallahi, maraming mabuang bro, yung mga tao na na-stress. Masyado. Pagkawid akalutaw, igira sumrano na miya buro akalian, miya muno, miya gagatagi siwayan, miya buro akalian. Naging satan na. Pumasok sa kanya si Satanas, sabi ni Satanas, ito ang gawin mo, yan, ganyan. Hanggat nawala na ang lahat. Dahil pagsisisi sa bandang huli. Wallahi mga kapatid, ang Islam lang, ang tunay na relihiyon na tanging pinakamalaking biyaya na ipinagkalob sa atin, ang Islam. Wala nang iba. So paano mapapatunayan? Sa page 82, anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Imran, verse 32? Qul ati'ullaha war rasula fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Oh, this is a very clear proof from the Holy Quran that we should follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, maligaw ka, di ba, bro? Ano sinabi dito? O Muhammad, obey Allah and the messenger Muhammad, but if they turn away from the laws of Allah, from the commandments of Allah, they decline to believe in you, O Muhammad, then Allah does not like the disbelievers. Hindi mahal ng Allah ang mga swail. Ibig sabihin, swail ka pag hindi ka naniwala sa Allah at hindi ka naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil siya ang Diyos na dapat sambahin, si Allah at si Propeta Muhammad ang sundan natin. So paano siya nabuhay? Dahil hindi tatanggapin ni Allah ang ating mga gawaing mabuti kapag hindi ito alinsunod sa gawa ni Propeta. Palagay nyo, bakit ganun? Hindi ba ako pwede gumawa ng sarili kong gusto? Bakit kailangan lahat para sa pagsunod kay Propeta? Bakit? Ha? Bakit? Bakit hindi ko sundin ang sarili ko? Kasi maliligaw. Maliligaw. May mga Ano daw? Tarikun ila jannah. Masya Allah. Daan patungo sa paraiso. Allahu Akbar. Kumusta ka, Alex? Handa ka nang mag-Muslim? Oh, Masya Allah, Allahu Akbar. Nalulugod ako sa Allah. Ya Allah, gabayan mo. Alam mo, bro, nung ako nagdasal kanina, sinabi ni yung kasama mo itong Maranaw na Kristiyano ito, kaibigan ko, nakilala ko lang sa basketball. Tapos ngayon parang gustong sumama dito lang sa akin, Ustad. Makinig lang. Nahiling ko, sabi ko, ya Allah, gabayan mo ito. Dahil may pangitain sa iyo, bro, na ikaw ay isang, inshallah, magiging Muslim. Tapat na Muslim, patatawarin ng Allah. Handa ka na mag-Muslim, bro? Pagsaksi sa tunay na nag-isang Diyos. Allahu Akbar. Takbir! Alika bro, alika dito para magsaksi. Masya Allah, gantimpalaan ng Allah ang kapatid natin. At ikaw bro, nag-Muslim ito. Allahu Akbar, Masya Allah. Bro, insya Allah, nasabi mo kasi ang insya Allah di ba? Pangitain na mahal ka ng Allah. Mahal ka ng Diyos. Alam mo kung bakit? Kasi hindi lahat ng tao bibigyan ng gabay. Ikaw, hindi kita ngayon pipilitin mag-Muslim, hindi. Kusang loob, tanggap mo ngayon ito bro. Ang nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Muhammad sugo ng Allah, si Hesus Kristo ay sugo ng Allah. Pag yan ay pinaniwalaan mo at sinabi mo, ganap ka ng Muslim. Sa lahat ng mga kasalanan mo, napatawad yun ng Allah basta manatili sa puso mo ang paniniwala niyan. At inshallah mag-aral ka sa amin. Anna, Isa, Ibni Maryam, Abdullahi, wa Rasulu. Allahu Akbar. Masya Allah. Sabihin mo, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bro, sandali. Papatagalog. Mamaya na tayo. Ang alipin. At sugo ng Allah. At sugo ng Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, bro. Masya Allah. Alhamdulillah. Gabayan ka ng Allah panatilihin sa relihiyong ito. Gare, malabala sabi ako nga. Ito, nag-Muslim ka dahil pinasama ka ng kapatid natin. Lango na panggalbak kaniyagin na mapiagalbak na misusumpat ka. Allahu Akbar. Pinasama ng kapatid natin. Congrats natin bro ang ating kapatid sa Islam.
At ngayon dito na muna magtatapos ang ating lecture kasi naputol sa pagbabalik Islam nitong si Alex. Wala, akala ko hindi to magmumuslim itong si Alex kanina. Oh, Masya Allah, Imran. Jazakallah khairan. Tasbir ma'ahaula, ha? Tamam, insyaAllah. Allahu Akbar. Tunay na tagumpay. Ito ang totoong tagumpay, bro. Wallahi, totoo. Ang paniniwala at pagtanggap sa tunay na nag-iisang Diyos. Masya Allah, Alex. Akala ko talaga matigas ka.